Ito ang totoong Silent Hill F, ipinagbabawal na baryo na nakatago sa mga bundok ng Japan. Kakarating ko lang sa isa sa pinakanakakatakot na abandonadong templo sa Japan. Di ito ganito dati nung unang punta ko rito. Matagal nang may kwento ng katiwalian, okultismo at isang stalker na ginawang dambana ang lugar na ito para sa babaeng kinahumalingan niya. Palagay mo ba may mga espiritu dito ngayon? Ang mga bagay dito ay isinumpa at di dapat hinahawakan. Na pagkakamali ko, binabagabag pa rin ako ng karanasang yon. Noong una akong nag-explore dito, nahawakan ko ang isa sa mga iyon. Ay, hindi. Ay. Siguro hindi pa rin ako napatawad. Malalaman mo yan sa siyam, kaya tingnan mo ito. Silid ito ng mga espiritong tablet, daan-daan o baka mas marami pa ang nandito. May mga lugar sa mundong ito na parang naaalala nila lahat ng nangyari sa kanila. Isa sa mga lugar na yon ang Centralia, Pennsylvania. Nasa Centralia, Pennsylvania ako ngayon, isang maliit na bayang minahan na sumikat dahil sa apoy sa ilalim ng lupa simula pa noong 1962. Patuloy pa rin nasusunog ito hanggang ngayon. Nagdulot ng mapanganib na carbon monoxide at kawalang tatag ng lupa ang apoy sa mga ugat ng carbon sa ilalim ng bayan. Dahil sa lumalalang apoy, lumikas ang mga residente at halos iniwan ang bayan noong dekada 80. Kinonde na ng pamahalaan ang bayan noong 1972 at kakaunti ang nakatira dito. Ang kimausok na kalsada at sirang gusali ng sentrala ang naging inspiration ng mga gumawa ng Silent Hill na video game. Noong 1976, isang maliit na grupo sa Konami na tinawag na Team Silent ang gumawa ng laro ng katatakutan. Ayaw nila ng laro na maingay o puro gulat, nais nila ang takot mula sa atmosfera at emosyon. Ang resulta ay Silent Hill. Gumamit ang laro ng makapal na foggy para sa mood pero dahil limitado ang mapapakitang distansya ng original na PlayStation. Ang limitasyong iyon ang naging tatak ng laro na nagdulot ng pagkakulong at pagkailang sa mga manlalaro. Ang Silent Hill ay reflection ng takot, pagkakasala at trauma ng mga tao. Pakiramdam mo ay totoo ito, parang lugar na maaaring tunay na umiiral. Sa maraming aspeto, parang Centralia talaga ito. May sunog sa minahan ng uling na 30 taon nang nagaganap. Marami nang lumipat pero 61 residente ang nais manatili at nilalabanan ng apoy pati ang gobyernong nagpapaalis sa kanila. Nagsimula ang malungkot na kabanata sa kasaysayan ng Centralia noong 1962 nang magliyab ang isang apoy sa ilalim ng tambakan ng bayan at nasindihan ang ilang bahagi ng uling sa ilalim ng lupa. Noong 1983, nag-alok ang pamahalaan ng $22 milyong para ilipat ang mga residente ng Centralia. Karamihan sa kanila ay nag-embark at lumipat. Noong 2006 kumuha ng inspiration mula sa Centralia ang gumawa ng pelikulang Silent Hill. Nakita nila ang usok, bitak-bitak na kalsada at katahimikan kaya napagtanto nilang ito ang totoong version ng kanilang bayan na pinagmumultuhan. Matagal ko nang gustong pumunta dito. Fan ako ng Silent Hill at gusto kong makita kung saan ito nagmula. At hindi ako makapaniwala na dati itong isang bayan. At ngayon talagang wala nang natira. Delikado pa rin ang lugar na ito hanggang ngayon. Tulad ng sinabi ko, patuloy pa rin nasusunog ang uling sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad ako may nakita akong butas sa lupa. Isa ito sa mga kilalang butas na naglalabas ng usok mula sa apoy na patuloy na nasusunog sa ilalim ng lupa. Malapit doon, nakita ko ang isang lumang libingan ng veterano, tahimik, nakalimutan at naliligiran ng ulap. Sa dulo may lugar na tinatawag na Graffiti Highway. Ito ang tampok ng lugar na ito noon tuwing may bumibisita. Dati itong isang buong kalsada or highway na punong-puno lang talaga ng graffiti. Hindi ko gusto na tinabunan nila ng lupa ang lugar na ito pero pwede pa rin lakarin. Nang marinig ko ang tungkol sa lugar na ito, gusto ko talagang makita ang Centralia lalo na dahil sa kalsadang ito. Paano ito nangyari? Noong 2020 tinabunan ng mga may-ari ng lupa ang highway para pigilan ang pagpasok ng tao at malalaking pagtitipon. Nalulungkot ako pero kung ako ang may-ari, maintindihan ko siguro. Naisip ko na astig kung may graffiti highway na dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo para makita. Di ako sigurado kung gaano ito kahaba pero pupunta ako hanggat kaya kong makita, siguro hanggang dun sa dulo. Pero hindi doon natapos ang Silent Hill franchise. Ngayon, bumabalik na ito sa mga pinagmulan nito sa Japan kasama ang bagong kabanata na tinatawag na Silent Hill F. Ang kwentong ito ay nagaganap sa Japan noong 1960 at 60 halos kasabay ng pagsisimula ng sunog sa Centralia. Ang tagpuan ay sumasalamin sa Centralia, isang nakalimutang lugar na puno ng trahedya, pagkawala at bagay na ayaw maglaho.
Ang pangunahing tauhan ay naglalakad sa bakanting kalsada sa Centralia, bayan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Doon ko nakuha ang ideyang bisitahin ang Centralia. Ang bayan din na inspiration ng alamat. Sa kabutihang palad, nakapag-video ako sa lugar na inspiration ng Silent Hill F bago ito inilabas. Noong una kong marinig ang tungkol dito, alam kong kailangan kong pumunta dahil naalala ko talaga ito. Nakakatawa, nandito na ako 8 taon na. Kung gusto mong matuto ng kasaysayan, mas mainam panoorin ang unang video dahil mas detalyado at parang dokumentaryo, habang ito ay documentation na may halong paranormal na investigasyon. Hindi pa kasama, ibang-iba na ang itsura ng lugar ngayon. Sa tingin ko, 2 taon na ang nakalipas ng masunog ang lugar at masira ang maraming gusali. Kaya kahit luma ang video, bago pa rin ito. Pero nang hindi na natin patatagalin pa, balikan natin. Bumalik tayo sa nakaraang taon noong araw na in-explore ko ang totoong Silent Hill F. Malungkot na iiwan ko ang Hokkaido. Malungkot ang pag-alis sa Hokkaido, may halong saya at lungkot. Nakipagkaibigan kami sa mga pinakamahusay na drifter ng Japan, mga alamat ng street racing culture. 3 dekada na ang kulturang ito tuwing Nobyembre. 3 dekada na ring nagtagpo roon ang kanilang mga magulang. Malamang dun pa sila nabuo sa loob ng drift car sa kalsadang yun. Parang drifting. Grabe, nakuha natin ng first class. First class lang yan. Lagi natin ginagawa. First class. Bago to, mahaba ang linggo. Palaging abala, biyahe, halos walang pahinga. Hindi kami naligo ng 5 araw. 5 araw? Tumatakbo kami. Well, naligo lang ako kaninang umaga. Hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa dahil hindi naman ako nilamon ng sahig. Sumakay kami ng eroplano papuntang timog at pinanood ang nawawalang niyebeng bundok sa ulap. Nasa Tokyo na kami ngayon. Mukha talaga siyang pangit. Matapos ang mahabang biyahe at ilang lipat, nakuha namin ang nirentahang sasakyan at dumating sa susunod na destinasyon. Isang maliit na sasakyan na Airbnb na nakatago sa Tokyo, kakarating lang namin dito. Ayaw niya ng kwarto na may tatami. Karaniwan, lagi ni Radek kinukuha buong kwarto niya sa Airbnb pero hindi ngayon dahil sobra siyang pagod. Sobrang pagod na ako. Araw-araw mo ginagawa yan. Obsessed pa rin ako dyan. Baka lumipat ako pagkatapos makatulog. Oh, yung cozy na Airbnb may kusina. May washing machine din. Shower lang ba? May CR ba? Nasa ng shower. Ano to, pare? Ano ba ito? Ano ang kalokohan to? Bakit nila itinatago yun? Itinatago nila to sa atin. Maaring may multo dito. Hindi, bakit? Nakakatakot na os. Wala ba silang simbolo dun? Meron silang ganito, hindi ba malabo yun? Dumikit na yan sa pader, pare. Huwag mong hawakan. Pare, mamalasing ka dyan. Ay, hindi ko yan hahawakan. Hindi ko yan hahawakan. Tingnan natin kung gusto natin. Ay, hindi. Ay, Denny, kaya may kortina dyan. Para hindi mo aksidenteng mahawakan. Siguro. Sige, hindi na natin papansinin ng mga bear na yun. Baka pa unang pahiwatig lang ang lahat ng iyon. Kinabukasan, oras na para tuklasin ang totoong Silent Hill F, pero bago iyon, nagpalipas muna kami ng araw sa mas tahimik na lugar. Astig ito. Malaking higanteng Torii Gate. Dito matatagpuan ang Water Shrine. Ay, ang dami nating tao dito. Nandito na tayo mga pare. Parang ganyan talaga kalaki yan. Excited ako dito. Ang astig ng dambanang to. Nakita ko pa sa Twitter. May parang maliit na cafe area dyan. Sa tingin ko ito na yon. O mukhang ito na nga. Maliit lang bro, pero makakakuha tayo ng astig na litrato dito. Oh, may isda! Tingnan mo yung malaki doon. Ang laki talaga. Wow, tingnan mo tong punong ito. Paano kaya lumaki ang punong to? Oh, may ganitong bagay na sumusuporta. Wow. Siguradong inaalagaan nila ang punong to. Hindi magiging astig ang dambana kung wala ito. Pare, paborito ko yan. Itim na isda. Tingnan mo, parang ang daming nangyayari sa buhay niya. Oo, tama ka. Ayos ka lang ba? Japanese na putakti, tama ba? Oh, iyan ang isang Japanese na putakti.
Grabe, Diyos ko. Ay, hindi salamat, Diyos ko, Panginoong X sa Keppel. Tingnan natin ang ilan sa mga pagkain dito. Karaniwan, ang mga ganitong klase ng pwesto ay may mga tunay na lokal na putahe mula sa rehiyon. Mukhang mochi ito. Maraming salamat. Ay, masarap ito. Uy, kausapin mo siya at tanungin na, pwede ka bang maging subject ko? Dapat talaga. Oo, dapat mo talagang gawin, bro. Magtiwala ka. Dapat mo gawin. Ang sarap dango Aishi. Aishi. Malambot. Mukhang si Rich ay umaalis na sa atin. Salamat sa Diyos. Matagal mo na yung tiniis, halos 1 buwan na. Matagal mo na rin akong tinis. Kayo, ay, tumatawa sila. Oo, nag-enjoy sila. Sobrang proud ako sa kanya. Proud ako kay Rich. Baka siya na talaga ang para sa kanya at maglakbay na sila sa mundo. Oo nga, mukha talaga siyang backpacker. Kaya hindi ito ang dahilan. Sige, Ritz. Kunin mo na, Ritz. Nakikita mo rin ba ang camera ko? May utang sa akin si Ritz dito. Tol, may utang siya sa akin. Dapat niyang ibalik ang anumang binayad mo sa kanya. Oo. Ibig sabihin, ikaw ang nakahanap ng kinabukasan niya. Dahil ako ang nakahanap ng asawa niya gamit ang camera ko, dapat akin ang lahat. Lahat. At Mga bata sila. Siguro mga 25%. Oo, mukhang ayos ang 25%. Pero nagtatawanan sila doon. Nag-enjoy siya. Dati naiilang pero ngayon ayos na lahat. Oo, ayos naman. Paano sila mag-uusap kung Hapones lang ang alam niya? Medyo nagkakaloko siya. Sa hindi ko maintindihan paraan, munti ko nang matulungan ang kaibigan ko na mahanap ang magiging asawa niya sa hinaharap. Pero habang lumulubog na ang araw, inimpake na namin ang mga gamit namin at naghanda para sa susunod na mangyayari. Siguro. Tama ka, oo nga pala. Ay, grabe, putik. Diyos ko. Sagrado Diyos, tingnan mo ang mga gubat na to. Titingnan mo ba siya sa mata? Mukha siyang multo. Oo, parang sobra na ang mga halaman ngayon. Dapat dito ang mga hagdan. Oo. Teka. Ay, grabe. Yan ang mga hakbang. Yan ang mga hakbang. Hindi pwede. Makikita mo rin yung mga parol ng templo sa gilid. Pare, paano natin aakyatin yan? Oo, sige, paalam. Nakakakita pa rin ako. May maayos na dan. Astig. Dito ba ako magpa-park or ililipat ko? Dito na tayo mag-park. Sa tingin ko, walang magpa-park dito ngayon. Hindi. Sige. Paano kung kailangan nating umalis agad? Dapat ba tayong humarap sa kabila? Sapat ba ang lapad dito sa likod ng parke? Hindi ko alam. Sige, baka hindi nga. Sa tingin ko, ito ang aking reserva. Ayos ka. Mahirap mag-park sa likod pero kaya mo yan. Sige, tuloy lang. Kakarating lang namin sa templo. Nakakatawa kasi nag-park kami dito ng mga 20 minuto. Akala ko hindi ito ang lugar kasi sobrang iba na talaga. Tapos, kinailangan kong hanapin sa mga lumang mensahe mula 6 na taon na ang nakalipas mula sa kaibigan ko na nagpadala sa akin ng lugar na to. At ito nga yung lugar. Tapos tinugma namin lahat. Siguro mga 2 gusali dito ang giniba na. Pero may ilan pa ring natira. Rich, anong iniisip mo? Medyo nakakatakot ito, pare. Oo. Ang nakakabaliw dito, pare, pumupunta ka sa mga normal na dambana at makikita mo rin yung parehong mga parol na ganyan. Oo. Pero ito, sobrang tinubuan na talaga ng mga halaman. At dahil dito, bumaba na talaga ang mga bagay dito sa taas. May mga madidilim na bagay dito, pare. Magkaroon ng may webcam ako. Nararamdaman ko na ang hapdi ngayon. Ako rin. Buti na lang at hindi ko dinala ang backpack ko. Mag-ingat ka. May nakita akong isang bagay doon sa loob. Oo, ako rin. Anong kalokohan to?
Gubat na talaga siya ngayon. Sige, itong gusali sa likod ko ang makikita mo ng mga nakakakilabot na bagay. Mga manikang ipinako, sabaw na nakasabit sa kisame at kakaibang mga librong tungkol sa itim na mahika. Grabe, wild. Tingnan mo. Noong una akong pumunta dito, hindi ganito dati. May parang bukas na parang dito, tapos may mga estatwa ni Buddha doon na makikita mo. Oh. Ano yun? Anong ibig mong sabihin ito? Hindi lang simpleng tunog ng manika sa pelikula. Hindi ko alam. Ano ang tunog para sa'yo? Hindi tunog Moondal ito. Mukha itong lihiti mo. Mga yabag. Sa tingin mo, may mga espiritu na naglalakad dito sa mga pasilyo na ngayon? Siguro. Mag-ingat ka. Visit tong lugar na to. Oh, naglalakad ako sa sahig. Umakyat ka sa taas, naririnig mo ba? Oo, narinig ko yun. Ano ba yan? Para sa akin, niloloko lang tayo ng isip. Talagang nakakatakot ang lugar na to. Baka luma lang na payong ang naiwan dito. May bangkang espiritu raw pero nasa itaas sila, kaya dapat nating tingnan yon. Nandito ang hagdan. Hindi naman masyadong masama. Napaka-delikado niyan. Oo. Matibay naman talaga ang hagdan. Akala ko may narinig akong tunog sa itaas. Parang yabag ng paa. Uy. Sabi ko na sa inyo, may kakaiba talaga sa lugar na to. Parang may naririnig akong mga boses. Tara na. Ay, naubos na ang pagkain. Dati may mga pagkain nakasabit. Sa mga hagdan. Mag-iingat ka. Dito nagkakaroon ng mga pagpupulong ang mga tao. Baka dito sila nagdadasal at gumagawa ng seremonya. Dati itong templo noon. Pero pagkatapos noon, nang iniwan na ang lugar na ito, may isang kulto na pumunta rito at ginamit ito bilang kanilang taguan. At maraming kakaibang bagay ang nangyari dito. Dati raw nanirahan dito nung ito ay templo pa lang. Hindi isang relihiyosong kulto. Grabe putik. Sobrang kakaiba. Simula pa noon ginagawa na nila yon. Pare, tingnan mo to. Lahat yan ay mga espiritu na tablet. Yan na yan. Oo. Wow. Talagang mga tao lang na nagdadasal sa loob. Oo. Tingnan mo, mga larawan ito ng spirit tablet. Nung una kong na-explore dito sa likod, nahawakan ko ang isa. Minamalas ako ng mahigit 3 buwan pero hindi talaga ako minamalas. Mapapatunayan yan ng mga kaibigan ko. Naniniwala talaga akong may sumpa ang mga bagay dito. Hindi ko na uulitin ang paghawak sa kahit ano maliban na lang kung... Well, hindi ko hahawakan ang mga spirit tablet. Sa ngayon, hinahawakan ko lang ang album pero ayos lang to. Hindi ko pa ito nakita dati. May iba pang album dito. Ay, ano ba yan? Nagdadasal ang mga monghe sa tabi ng ilog. Baka yun ang ilog na nakita natin sa ibaba. Rich, dapat mong tingnan ang mga litratong ito. Ayos yun kung makita natin. May nakatagong maliit na lawa doon na pinagdadasalan nila. Grabe. Parang buong grupo ng mga mongheng Budista. Ganyan ba tawag nyo dito sa Hapon? Isa itong templong Budista. Hindi ko alam. Uy, pare, nagme-meditate ang taong to. Maganda ang litrato. Para sa mga monghe, pare. Parang nagwa-waterbending siya sa litrato. Sinusubukan kontrolin ang tubig. Mukhang avatar talaga.
Oo, pare, nasa ilalim siya ng talon na parang nagme-meditate. Sige, akyat tayo sa ikatlong palapag. Malamang ito ang pinaka nakakatakot na palapag. Doon makikita ang kwarto ng mga manika. Oh, huwag mong hawakan ng kahit ano, tol. Oh, hindi ko yan hahawakan. Putik yan. Kasi iyan ang nangyari sa akin at minalasin ako. Naalala ko may video home system tape dati na parang nakadikit sa kisame. Siguro kaya may hagdan dito. Baka nakuha na at ngayon wala na akong nakikitang bra. Gusto ko lang isulat. Talaga? Oo, tuloy mo lang. Diretso lang. Oo, may isa pang bra. Mga pare, dito ay mga manual. Museo ng Sumpang Sining ng Aichi. Alam mo, noong una akala ko baka biro lang ito at baka parang isang exhibition ng sining lang ito. Sa tingin ko base sa pangalan ng Sumpang Sining ng Museo ng Aichi, tunay na isinumpa ang mga bagay dito at hindi dapat hinahawakan na siyang naging pagkakamali ko noon. Oo, nakakatakot talaga ang kwartong ito. Natatandaan ko pa. May mga bagay din dito. Nababahala ako sa sahig. Pare, may nakikita akong parang hentai. Nagpa siya akong simulan natin ang investigasyon ng panel sa ikatlong palapag. Doon ko inilagay lahat ng kagamitan natin, hindi ako yan. Lumabas siya malapit sa hagdanan. Hindi yun nangyari. Pagka napatapos, nilagay ko ang music box sa dulo ng pasilyo sa isang huling kwarto. Doon ko rin nilagay ang night vision camera ko, handang kunan ang anumang gumalaw sa dilim. Sige mga kaibigan, ang app na gagamitin natin para makausap ang mga espiritu ay Ghost Tube. Ang talagang gusto ko dito ay kaya nitong gumamit ng iba't ibang wika. Pwede kang pumili ng tulad ng Chinese, English, Spanish, Japanese. At ang multo ay pwedeng makipag-usap sa atin sa Japanese at direkta nitong isasalin pabalik sa English. Kaya, para patunayan yan, tingnan natin. Siguro ibaba rin natin ang mga button na yan. Mga level 5% siguro. 10%. Maganda dito. Makikita mo ito dito mismo habang inaayos ko ito. Nandito lang ako. Diyos ko. Walang paraan. Ako na ang musika na yan. Dito mismo. Sige mga pre. May option dito, Hapones. Pwede kang pumili ng wika. Pipiliin mo ang Japan. Ganun lang yan. Sige. At ayos na tayo. Sige, sinabi lang nito na nandito ako. Magpakilala lang tayo ng mabilis. Kailangan ng tagasalin. Siya ang mapagkubaba. O marunong na tayo ng Hapones, di ba? Oh, marunong na tayo ng Hapones. Ang tagal mo na dito. Oh, kaya kayo muna ang magsimula. Ang pangalan ko ay Wits. Gagamitin nito ang watashi para sa'yo. Ano yon? Sabi lang ni Yuna. Pangalan ng isang babae. Isa ba sa mga babaeng napatay dito? Posible, maraming kasaysayan ang lugar na ito sa paglipas ng mga taon. Ang pangalan ko ay Steve. Ang pangalan ko ay Steve Ronin. Sinabi niyang katarantaduhan ang ginagawa natin. Sinabi lang niyang katarantaduhan. Masamang espiritu yan na tinatawag tayong kung ano-ano. Oh. Sandali lang. Siguradong sinasabi mo yan kahit wala ito, di ba? Nandito kami ng may respeto at nais naming matutunan pa ang tungkol sa lugar na ito. Sana maikwento mo pa sa amin.
Handa kaming makipag-usap sa sino mang espiritu dito. Malaya kayong maglaro o gumamit ng aming kagamitan dito sa ikatlong palapag. Naririnig mo ba siya? Sabi niya, naririnig mo ba siya? Hindi ko alam kung ako ang tinutukoy niya. Baka merong maraming espiritu sa itaas. Baka yung espiritu sa kwarto ang nagpapatunog ng music box habang nag-uusap tayo. Dahil naririnig mo ba siya ang musika? Nakakarinig ako ng music box. Tumutugtog ito ngayon. Huwag kang mag-atubiling ilagay ito sa code na meron tayo dito sa sahig. Bago tayo mag-usap pa, gusto ko lang ipaalam na hindi ka pwedeng humawak sa amin or sa gamit namin. Bawal mo kaming saktan kahit kailan. Malaya kang maglakad at gumawa ng ingay gamit ang anumang bagay, bukod pa sa paggamit ng kagamitan pang komunikasyon. Ano man ang posible para makipag-ugnayan at ipaalam sa amin ang iyong presensya dito. Kaya pwede tayong magpalitan magtanong ng ilang mga tanong. Kaya mag-isip lang ng mga kakaibang bagay, alam mo yon? Iba't ibang ideya mula sa bawat isa sa atin. Oh. Sandali lang. Pwede mong gamitin ito. Mensahe ba yan? Oh, sa tingin ko may sasabihin na ang isang bagay. Oh! Grabe putik. Walang paraan. Diyos ko. Alam mo madalang lang gumana ang rapid eye movement pods. Nagsushoot kami. Pelikula. Pare, kinikilabutan na ako ngayon. Pare, ang wild nito. Sige, sandali lang. Isa ka bang sinumpang espiritu? Isa ka bang espiritu ng krus? Hoy, ano ba yan? Sandali lang. Bakit ito? Di ba sabi mo tumawid? Kasalanan ko. Isa ka bang sumpang espiritu? Narinig mo ba yon? Oh, parang may narinig akong yabag sa ibaba. Oo. Ano ang tinanong niya? Kung ito ba ay isang sinumpang espiritu. Sinabi mo ba yon bago o pagkatapos? Pagkatapos. At ngayon tumigil ka na lang. Naririnig ko ang mga yabag sa ibaba, kaya baka bumaba sila. Sana mas marami pa tayong gamit para mailagay lahat. Oo, pare. Tumutunog pa rin ang music box. Tumutunog pa rin ito. Pare, mukhang nasa loob lang sila. Ilipat natin lahat ng gamit doon at tingnan kung anong makuha natin. Yan ang pinaka nakakatakot na kwarto doon. Dati may parang voodoo doll doon. At may mga pako na nakabaon sa kanila. Pwede tayo nga maglakad papunta doon pero mamaya na ng kaunti. Tingnan natin kung andun pa ang pulang bote. Maraming salamat sa paghahawak sa device na katabi namin. Ang rapid eye movement pod. Kilala ito bilang Rapid Eye Movement Pod. Isa itong device na kapag nilapitan mo magsisimula itong tumunog at gumawa ng ingay. May tanong din ako. Siguro ilagay mo yan sa sahig. Oo. Para lang malayo ito sa mga cellphone natin.
Sasabihin ko ba? Pwede mo bang sabihin sa amin kung bakit ka nandito? Tanungin mo sila kung gusto nilang makipag-usap sa atin. Malinis ang signal gamit ang Rapid Eye Movement Pod, pero hindi sila ganoon. Pwede mo bang ikwento ang dati mong trabaho o pinagkakakitaan? Tumigil na siyang makipag-usap sa amin matapos niyang banggitin ang pelikula. Baka ayaw niyang magpa-video. Pwede rin nating itanong yon. Kawili-wili. Nagsushoot kami ng isang dokumentaryo. Para malaman ng mga tao ang kasaysayan ng lugar na ito, baka matulungan mo kami tungkol dyan. Sa mga espiritu rito na alam ang kasaysayan, pakiusap, sabihin niyo po. Ang hawak kong gamit ay magpapahintulot sa inyo na magsalita ng Hapones at agad itong isasalin para sa akin. Nakikita kita. Sinabi lang nito na nakikita kita. Sige. Kaya nandito pa rin to. Nasaan ka? Nakikita mo ba kami? Kasama ka ba namin? Tumutunog pa ba ang music box na yon? Sa tingin ko hindi na, tama ba? Hindi. Sa tingin ko tumutunog pa rin. Ang lakas nito sa tagasalin. Sige, tahimik muna. Oo, tumutunog pa rin. Hindi ako makapaniwala na patuloy itong tumutunog. Pwede ba tayong pumunta sa mesa ng espiritu sa shrine? Tumigil ang music box ng 10 segundo tapos tumugtog ulit. Pakiramdam ko may laman sa loob. May sinabi ka. Dapat ba tayong pumasok sa kwarto na may mga manika? Harap. Oh. Pare. Harap! Oo, parang sa harap natin siguro. Nasa harap mo kami ngayon. Ang bilis nun. Nasa harap mo ba kami ngayon? Sige, lakad na lang tayo papunta doon. Baka nasa unahan natin sila. Parang sila ang nangunguna. Tama ba? Siguro, pwede rin. Pwede rin. Hindi tumutunog ang music box. Huminto ang kahon ng musika. Baka nasa harap lang natin sila. Kung magsimulang tumugtog ang kahon ng musika bago ka pumasok sa kwarto, malalaman nating totoo ito. Pare, nung sabi kong pupunta tayo sa kwarto, agad siyang huminto. Parang lumabas ito ng kwarto, alam na papasok tayo doon. Maaaring ganun nga. Paano nangyari yon? Pare kasi nandun sila sa loob. Sige. Pare, hindi sila ang nagdadala sa atin. Ayun na yun. Sabihin mong papasok na kami. Papasok na kami sa kwarto. Lalaki habang sinabi niya yon. Pwede ba akong magsalita? Pwede ba kaming pumasok? Mag-ingay ka kung papasok ka, patugtugin ng musika.
Mag-ingay ka or patugtugin mo ang musika. Sandali, umilaw ito, yung electromagnetic field reader. Napansin mo ba yon? Hindi. Baka kaya mo alam. Oh. Mansion. Nandito tayo sa mansion. Patuloy kang gumawa ng ingay sa music box kung gusto mong pumasok kami. Mag-ingat ka kung saan ka titigil. Pumunta tayo sa gilid nito. Sandali lang. Papatayin natin ang device na ito at pwede kang gumamit ng device na hawak ko. Ay, ano yon? Oh, tumigil na ito. Hindi ko telepono yan. Hindi yan ang telepono mo, kuya. Sinubukan na natin. Tumigil na rin. Hindi talaga yan. Bukas? Bukas. Oo, bukas na yon. Parang bukas na nga. Ano ang meron bukas? Baka gusto niya lang makipag-usap bukas. Anong oras na? Alas 8:54. Tara na, matulog na tayo. Gusto mo bang mag-usap ng 10 oras ng gabi? Gusto mo bang makipag-usap sa amin lampas sa ating gabi? Halika rito. Oh, ayos yan. Ilalagay ko lang ito saglit. Pwede kayong mag-usap tuloy. Meron ka ba ng Ghost 2 na bagay? Oh. Oh, parang nandito ka nga. Kung nandito ka at gusto mong umalis kami sa kwarto mo, pwede mo bang paandarin yung device sa hallway? Sa tingin ko, dapat nating dalhin ng rapid eye movement pod dito sa loob. Tingnan lang natin kung tatapakan nila o kung ano man. Yan ang nagkakalibre din ito. Si kahon ng musika. Nasa dulo ng pasilyo. Nakaharap ito sa dulo ng pasilyo. Doon ba? Oo, nakaharap doon. Sige. Huminto. Tigilan mo lang. Gusto niya sigurong manatili tayo dito. Sige. Gusto mo bang manatili kami dito? Ang tanong ay, dapat nating subukan at itanong ito na parang natututo tayo tungkol sa lugar. Kaya, Pwede ba akong magsalita? Pwede mo bang sabihin sa amin kung para saan ginagamit ang kwartong ito? Walang enerhiya. Ano ang sinabi mo? Walang enerhiya. Baka pagod lang ito. Wala itong enerhiya. Sabihin mo sa kanila na pwede nila kunin ang enerhiya namin. Ay pare. Sige, ang anghang niyan. Huwag kang mag-atubiling gamitin ang aming enerhiya at kagamitan. Shinji. Ha? Pangalan yun. Shinji.
Yan ba ang pangalan ng nakatira rito? Oo, malamang. Tara, tanungin natin. Yan ba ang pangalan mo? Bakit ka nakatira dito? Psychic! Diyos ko, may saysay nga. May saysay ngayon, literal. Bro, sige, sa simula, yung mga pare, di ba? Yung paring nakatira dito. Huli. Pare, sige lang sa pagsasabi nito. Yung pare na nakatira dito nung unang panahon na aktibo pa ang templo at dambana, palihim siyang nagbibigay ng kapalaran sa mga tao. At niloloko niya sila. Sandali, grabe yun. Oo. Yun ang kasaysayan yan. Ganyan talaga ang kasaysayan dito. Ha? At oo nga pala, ngayong naisip ko, itong kwartong ito ang huling kwarto sa ikatlong palapag. Malamang kung sino man ang tumira sa kwartong ito, siya siguro ang pinuno ng templong ito or dambana. Siguro kaya dito tumira ang mga pare. Manghuhula ka pala. Dito ka ba nagbabasa ng kapalaran? Pare, nagkaroon ng sunog dito. Literal, pare. Kaya nasira ang lugar na to. Hindi ganito dati, pare. Sa tingin ko, nasunog ang lugar na to. Sa pagitan, 6 na taon na ang nakalipas at iyon. Oo. Sige. Psychic, nagbibigay ng hula sa kapalaran. Umalis na yon. Sige. Malayo din yon sa telepono. Malayo yon sa... Ano pa ang dapat mong sabihin? Ilang espiritu ang kasama mo dito? Pansinin mo na hindi tumutunog ang music box sa kabilang kwarto. Oo, tama. Tumutunog ito sa hallway. Pero dito lang talaga tumutunog. Sa tingin ko may tao talaga dito kasi sinabi nilang bukas at pagod na sila at may kama dito. Malungkot ka ba sa naging kalagayan ng lugar na ito? Sa loob. Tulad ng dito. Tulad ng, so ilan bang mga espiritu ang nandito? Sa loob. Sinabi mo ba sa loob? Hindi ko naman sinabi yon. Baka tinatanong kung sa loob ng gusali. Sige, subukan natin. Walang connection. Ilan ang mga espiritu na nasa loob ng gusali? Pwede ka bang magsalita? Kung higit sa isa ang multo dito, pwede nyo bang paganahin ang alinman sa mga kagamitan? Paparating na ako. Sinabi ko lang na paalis na ako. May saysay talaga ito. Siyempre. Meron talaga. Pwede mo bang i-trigger ang alinman sa mga... Gusto mo bang subukang i-trigger ang kahit ano ngayon? Pwede bang marinig ang music box dito? Parang gitna lang ng hallway. Uminom. Pasensya na, wala kaming maialok na inumin.
Anong parte ng templong ito ang paborito mo? May gusto akong sabihin. Maaari mo ba kaming akain papunta sa dambana ng espiritu? Yung may lahat ng mga espiritu tablet. Tarantado ka, ingat ka dyan. Naka-record pa rin yan. Oo, nakuha natin yung camera. Kung ayaw niyong makipag-usap sa amin, aalis na kami at pupunta kami sa ibang gusali. Banal na tubig. Banal na tubig. Iyon, doon siguro matatagpuan ang dambana. Sinabi nito na uminom at banal na tubig. Hindi ba umiinom ka ng tubig sa dambana at hinuhugasan ng kamay mo? Posible. Oo, bahagi yan ng proseso. Nauhugasan mo ba kamay mo? Tama, oo. Maglalagay ka ng bagay sa kamay, inom ng kaunti, tapos huhugasan ng hawakan. Sige, alam ko kung nasaan yon, kaya dapat na tayong pumunta. Oo, sige. May gusto lang sana akong sabihin. Sa tingin ko, lilipat na kami sa kabila pang gusali dito. Grabe. Biglang naging ganito. Grabe. Sige. Hindi ako makapagsalita. Hindi sila makapagsalita. Bakit hindi sila makapagsalita? Parang kulang lang sila sa enerhiya. Pero buong oras na ito, tahimik sila. Sige. Huli bukas. Oo, tubig. Inumin. Banal na tubig. Salamat sa paggamit ng lakas mo para makausap kami. Lilipat na kami sa ibang gusali at kakausapin ang iba pang mga espiritu. Hindi ito ang telepono. Sige. Nandito sila, nandito sila. Nang makarating ako sa abandonadong templo, napagtanto kong wala na ito. Gumuho na ang buong lugar. Ang natira na lang ngayon ay ilang sirang biga at ang gumuguhong pundasyon kung saan ito dating nakatayo. Sa huli, nagawa naming makahanap ng daan pababa. Nakatayo kami sa tila lumang silong. Sa ibabang bahagi ng templo, inihanda ko na ang mga gamit para sa aming ikalawang investigasyon ng multo ngayong gabi. Umiikot na. Umiikot na ngayon. Roly-poly. Polipoy ulit tsokolate. Oh, binubuksan mo ang ipinagbabawal na scroll. Oh, wow. Mabubuhay siya kahit sa apoy. Talagang nakakabaliw yun. Oh! Si Shiva. Pare. Sa tingin ko si Shiva yon ang Diyosa. Pare, nakaligtas siya sa apoy. Wala nang nagbukas nito mula noon. Pangastig, no? Grabe. Dapat talaga hindi natin gawin, alam mo yon. Hindi ko alam pero naniniwala akong may sumpa ang lugar na ito. Pero ang galing nun. Makikita mo yung mga sunog na marka pero hindi naman ako nasunugan. Grabe talaga yun, pare. Nakaligtas pa, pare. Uy, kita mo ba kung paano may apoy yan? Oo. Hindi ba ibig sabihin nun may ibig sabihin yun? Nagdadala ito ng apoy sa paligid. Maliban dito. Maliban sa apoy. Parang isang pergamino ng apoy ito. Parang ayos lang. Nagtataka ako kung makakakita ako ng spirit tablet. Kung meron pang natitirang spirit tablet. Baka inilagay ito sa ilalim ng guho. Nakita ko ang mga tasa at kutsara roon. Ay, medyo malayo. Ay. Gumana. Ito. Talagang gumagana. Paano yung isa? Isabit na rin. Parang nakikipag-usap tayo sa
Baka may nakakabit dyan, di ba? Oh, ikaw. Nakuha ko na. Oh. Magulo ang buhol nito, pare. Chocolate? Chocolate? Oh, ikaw ba yan? Ikaw ba? Yun? Hindi. Oh, sandali. Hindi pala ikaw. Lintik, may kasama tayo dito. Sabi ko tsokolate at ngayon, may nangyari. Parang gusto nila ng pagkain. Oo, gusto nila ng inumin. Oo, gusto rin nila ng inumin sa kabilang kwarto. Kamusta sa lahat ng espiritu dito? Ang pangalan ko ay Radic at ang kaibigan ko sa tabi ko ay... Radic! Ang kaibigan kong si Radic, hindi mananatili tayo ron. Kamusta sa sinamang espiritu rito? Inaanyayahan ko kayong makipag-ugnayan. Ako si Steve, kasama ko si Radic. Ang mga isa ko pang kaibigan ay si Richard. Siya ang nagtutulak sa akin dito ngayon. Narito kami upang gumawa ng pelikula, isang film para i-record ang... Sana bigyan ninyo kami ng sagot at ikwento ang kasaysayan. Gamitin ang aparato sa aking kaliwang kamay para magsalita ng Hapones at isasalin ito sa Ingles. Pare. Meron ding aparato sa sahig. Kulay pula ito ay maaari kang lumapit dito at magbiblink ito at tutunog. Pwede mo itong gamitin para patunayang nandito ka. Pare, ba yan? Nandito na. Literal na nandito na. Salamat sa pagsama mo ngayon. Naririnig mo ba siya? Ritz, ikaw ba yan? Kailangan na nating tapusin to kasi low bat na, di ba? Gaano pa karami ang battery ng camera? 6%. 6%? Sige. Matagal na tayong nandito, nauubos na ang ating enerhiya, nauubos na rin ang baterya ng ating camera. Kailangan nating bilisan ang pag-uusap na ito. Ang inaalala ko ay ang mga spirit tablet dito. Dati, napakarami ko silang nakita nung una kong pumunta. Ayos lang ba sila? Payapa ba ang mga kaluluwa? Kung payapa na sila, maaari mong hawakan ang aparato sa lupa o makipag-usap gamit ang tagasalin sa kaliwang kamay ko. Sige, mabuting malaman yan. Talagang mabuting malaman yan. Sa tingin ko, payapa na sila. Grabe yun. Ang bilis nun. Ang bilis nun. Hindi ko alam kung may mga espiritu na nakakakilala sa akin dito pero nakapunta na ako rito dati. Mga 6 o 7 taon na ang lumipas. Ano? Oo, nakarating na ako dito dati. Nahawakan ko ang spirit tablet. Alam kong mali yon. Patawad talaga. Namatay lang yon ngayon. Patuloy mo lang i-record yan buong oras. Oh, matatapos na rin tayo. Sandali, itutok mo yung ilaw o... Itapat mo yung ilaw?
Sana mapatawad mo ako pero aalis na tayo. Masaya akong malaman na ligtas ang lahat ng espiritu dito. Payapa ang lahat ng spirit tablet. Kung maaari, ipaalam mo sa akin sa loob ng 5 minuto kung napatawad mo na ako sa pamamagitan ng paggawa ng tunog o paghawak sa device. Paano ako namatay? Hindi pa niya alam na patay na siya. Di nila alam kung Na-stuck dito. oh, Hindi namin alam, mga manlalakbay lang kami. Siguro matagal ka nang namatay dito. Sa tingin ko may isang espiritu pa dito na hindi pa matahimik. Mukhang huminto na. Tigilan mo na. Pare, parang sinasabi mong hindi sa ulo eroplano. Ay, patay na sila. Oh. Pasensya na pero totoo yan. Taon na ngayon ay 2023. Mababa na ang baterya namin kaya kailangan na naming umalis pero ipagdarasal kita. Pwede mo bang ibigay ang pangalan mo para ipagdasal kita? Papasok na kami agad mga kaibigan. Yan ang numero. 36. Pwede ring pangalan yun, di ba? 36 na taong gulang. Minsan kasi, ang mga pangalan ng Hapones may ibig sabihin sa likod nun. Kaya maring yun ang pangalan. Hindi ko alam. Ang Sanjuro ko ay simpleng pagbibilang lang. Sanjuro ko, yun na ba yun? Oh, Sanjuro ko. May kilala akong lalaki na ang pangalan ay Sanjo. Sanju? Sanju? Oh. Mga 30? Oo. Si Sanju ay 30 na. Baka pangalan talaga yon Sanju. Mating nawala kang sa pagsasalin. Yan ba ang pangalan mo? Kung maaari mong kumpirmahin, pakihawakan ang device sa sahig. Ibig sabihin, hindi mo pangalan yon. Siguro ayaw mo lang sabihin sa amin. Ayos lang yan. Kailangan na naming umalis. Ipagdarasal pa rin kita. Sabi ko, doon na lang tayo sa hagdan ngayon. O ba? Oh, alam ko na. Matagal ko na itong tinuturo. Sa tingin ko. Oo nga. Maaaring ibig sabihin nito na pinapatawad niya ako. Oo. Paulit-ulit kong sinasabi kung mahawakan mo ang device sa lupa, kumpirmahin mong pinapatawad mo ako. Pinatawad ka niya bago ka umalis. Sige. Maraming salamat. Sabihin mo sa kanya na huwag din niya tayong sundan. Salamat sa pagpapatawad. Sana makamit mo ang kapayapaan. Aalis na kami.
Anong ginagawa mo si Raulo? Ayaw nila tayong umalis. Salamat. Kailangan ko nang umalis. Mag-empake na tayo. Bakit hindi ka mag-empake? Oh mga pare, tapos na. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa mas marami pang adventure. Talagang kakaiba ang lugar na ito at isa sa mga paborito kong napuntahan sa buong karera ko sa pag-explore. May kakaiba lang talaga dito, alam mo yon, yung dahil hapon ito at sinasabing haunted pa. Para talaga itong Silent Hill F sa totoong buhay, i-comment nyo sa baba kung ano ang masasabi nyo tungkol dito. Para sa akin, naging matagumpay ang paranormal investigation. Nagbigay ito ng maraming tumpak na sagot. Habang pinapanood ko ulit ang footage ngayon, naniniwala ako na ang espiritong nakausap ko ay malamang isa sa mga monghe o pare. May bahagi na nabanggit ang banal na tubig. At naaalala mo nung tiningnan natin ang album at nakita natin ang mga monghe na nagdarasal sa tabi ng parang talon at binabasa ang kanilang mga sarili doon? Para sa akin, yun ang ibig sabihin nito. Kaya naniniwala ako na ang espiritong kinakausap natin ay isa sa mga mongheng Budista o pare. Nakakabaliw talaga para sa akin. At sa tingin ko, pinatawad naman ako ng mga espiritu base na rin sa naging sagot nila sa huli. Hindi ko man ito na ipakita sa video na to, pero sa una kong video, may nakita akong daan-daang abandonadong spirit tablet. Eksakto ang tawag dito dahil sinasabing ang mga tabletang ito ay may espiritu o kaluluwa ng tao sa loob. Naalala ko nung nandun ako, wala akong video pero kumuha ako ng litrato at ginagalaw ko pa yung isa sa mga bagay. Kaya kinuha, hinawakan at nilipat ko ito. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy ang malas ko ng 3 buwan. Oo, buti na lang, alam mo yon, ilang taon na ang lumipas at hindi ko na ulit naranasan ng ganun. At ayoko na rin. Hindi masaya na malas ka araw-araw ng 3 buwan. Dito ko natatapusin ang video. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa suporta at malaking bagay para sa akin kung sisiguraduhin ninyong naka-on ang notification buttons. May mga nagsabi na hindi sila naabisuan sa mga video ko. May nag-recommenda rin sa akin na subscriber na nag-unsubscribe siya, nag-subscribe ulit at siniguradong naka-on ang notification buttons. Kung gusto nyo, subukan nyo. Marami pa akong adventure na paparating at excited akong ipakita sa inyo. Mahal ko kayo, magkita tayo sa susunod na adventure. Salamat sa panonood.